Hey guys, welcome to my channel. So today is June 15, 2024. Quick reaction video lang to, no? So kagabi bago ako matulog, sa group chat namin nila Charles and Doc Lawrence, may lumabas na memo from CSG daw. Ito papakita ko na lang sa inyo. Yan. Memo. Yan. Okay. Date, June 14, 2024. So, kahapon. Reference, Republic Act 10591 RIRR. Attach, amend, PNP, circular number 07. Okay? Recognition, operation of gun clubs. Okay? This pertains to the information received by the group that some retired AFP and PMP personnel are offering and or conducting close quarters combat training to the general public, which may pose adverse impact on peace and order situation on the country. Sabi ko pa. Kaya si Charles, sabi ni Charles, no? Yung CSG pala, ayaw daw ma-offend ng China. Kasi na-offend ng China pag nagtitraining daw kayo sa barel or humahawak kayo ng barel. Imagine nyo, naapektuhan daw ang peace. Paano maapektuhan yung peace and order situation, yan, no? Paano maapektuhan? Tell me. Napakataba ng utak ng nakaisip nito sa PNP, no? So, I'm sorry to say, anti-ganyo nakaupo sa PNP or sa gobyerno mismo ng Pilipinas. And I think they don't like freedom and they don't like gun owners to be safe. Kasi para maging safe ka, kailangan mo mag-practice. 'Di ba? So, kung sakaling dumating yung time, yung iniiwasan nating time na kailangan mo nang gamitin yung baril mo. So, ano yan, right on the spot, alam mo siya paano i-manipulate, paano ka mag-maneuver, paano ka maglakad. Alam niyo ba yun, may style pati paglakad na may dala kang baril, heel toe. Diba, alam na yan. Pero, ganun, no? Paano ka mag-transition, rifle, pistol, paano ka mag-reload, paano ka mag-cover. Ayaw na nila, wag na daw kasi na-offend ang China. At na-offend ang China, imagine niyo. So, nakakatakot to. Nakakatakot kasi ano talaga purpose ng PNP para ilabas yung memo na to? Para pigilan kayo or pigilan kayo mag-practice. And syempre, para ayoko sabihin in-neuter Parang kinakapon yung mga gun owner na wala na silbi. Ano pa lang gusto nila pagka ikaw ay gun owner sa Pilipinas? Babaril ka lang ng paper targets, that's it? That's it. Baka mamaya susunod ma-offend sila, dapat wag mag-headshot. O ba dapat ganito. Grabe no, grabe yung yung restrictions. And bakit palaging gun owners ang tinatamaan? Yun ang tanong ko gun owners ang tinatamaan. No? Ito pa, meron pa yan Saan na ba yun? Ayan. Moreover, strict adherence to the following guidelines shall be observed during the conduct of regular proactive inspection. May regular na proactive inspection pa. Verify compliance, existing regulation, okay lang yan. To remind, ito malupit. To remind shooting ranges that the use of firearms and live ammunition for team assault offensive mode is strictly prohibited and may be a ground for the revocation and of permits and licenses. So, pwede nilang ipasara yung yan. Pwede nilang ipasara yung gun range pag nagpa-practice kayo ng assault daw, tactical assault. So, gusto lang nila, pag nagpunta ka ng gun range, tatayo ka lang, tapos babarilin mo yung papel. Pagka gumalaw ka, pagka nag-practice ka ng reload, pag nagpasok ng entry, nag-practice ka ng entry,
sarado yung gun range na yan. Pwede pa kayong makasuhan ng, ng PNP. To require shooting range to provide access to their facilities and records for inspection purposes. So kita nyo, parang Nazi Germany, no, na wala talagang freedom, maski yung parang binubuli yung gun range na to submission, na tinatakot. Pag pinayagan nyo yan, ako, anytime pwede may mag-inspect, papasara namin kayo, mga ganyan. Kasi anong purpose? Para saan? Para saan? For them to say that. No? Uy, i-inspect namin kayo, random, ganyan, pero proactive, pero ganyan. So, talagang mahuhuli ka. Kasi, dinidiscourage ka nila. Ay, di ba sabi ko, kung talagang ang purpose ng PNP is to promote gun safety, dapat i-encourage nga mag-practice sa mga gun owners eh. So, ang mangyayari dyan ganito, privilege, sabihin nyo, privilege na nga lang yung barel. Pagkabili ng barel, itatago lang sa cabinet. Yun lang gusto nila. No? Itatago lang sa cabinet. So, sabi nga ng iba, di ba, pambahay lang. So, when the time comes, magja-John Wick kayo, expect nyo na kaya nyo mag-John Wick. Kaya iba maybe it will be a surprise of their life. When the moment comes, life in that situation, pag kinuha nyo yung baril nyo sa cabinet nyo, na tago nyo ng kung ilang buwan na or ilang taon na, no? It will be the surprise of your life na hindi nyo ma-operate yan. Ibig sabihin, I'm sure, ako guarantee ko na yung iba dyan, magpa-fumble sa, yung matataranta sa pag-reload, pagkasa, or pagkasa nila, akala nila na naka-fully insert yung magazine, hindi puputok. Nakakita ko na mga ganyan. Pag under stressful situation. Ito pa, no permit to transport, no shoot policy. Isa na namang yan. So, sabihin na natin nasa batas yan. Pero, ano ba talagang na-achieve ng batas na yan? Pigilan yung mamamayan, pigilan yung mga gun owners mag-practice. Ilan na ba napatay sa gun range? Ilan na bang krimen na gawa dyan sa gun range dahil nag-practice yung law-abiding gun owners? Sa tingin nyo, yung mga taong may illegal guns pumupunta sa gun range, common sense, hindi sila pupunta kasi pwede sila mahuli. I'm almost 100% sure nagpupunta lang sa gun range, no? Mga legit na gun range is legal gun owners. Kasi ikaw, common sense eh, kung meron kang paltik, ikaw ba dadali mo yan sa yung sa legal na gun range? Baka may makakatabi ka, di ba? Nako, minsan yung ibang paltik tingin pa lang alam na di ba? Alam na peke di ba? So, it doesn't make any sense. So, etong nilabas ng memo ng CSG, to RSCU are required to maintain an accurate record of the inspection, monitoring findings. So, lahat to paghihigpit kasi na-offend daw ang China. At na-apekto. Imagine nyo, ikaw law-abiding gun owner ka, bumili ka lang ng Armscore M206 na revolver, nag-practice ka sa range ng assault, sa assault entry sabihin na apektuhan mo na yung peace and order sa bansa. Wow. Palagi ang sinisisi sa palagi ang sinisisi is legal gun owners. May nagtatanong, sir, bakit kasi hindi nila kayang, di ba? Hindi nila kayang gawin yan sa mga taong gumagawa ng illegal. So, yung mga mabubuting loob lang na sumusunod, yun lang ang kaya nilang kontrolin. No, to real talk na yan. Bagong-bago, June 14. No? Nakakainis lang talaga kasi kita niyo naman asan na yan? Ito. General pa, which may pose adverse impact on peace and order of the country. Nag-practice ka na apekto ng peace and order? Grabe naman kabubuhan yan. So, pakita ko yung isa sa mga training na na-attendan ko, no? Pakita ko lang isa sa mga train. Nakakamiss din mag-train ng ganito. Everything's in a straight line to my gun.
when I break this threshold, I come across the threshold, I come across all together. I'm only exposing Ito a instructor little na bit to, of the taga outside of my California leg, to, a little bit outside of my bumisita arm, pa to a little bit inside sa my amin. face. I obviously have to expose my left eye. Right? But basically my face is hidden behind the rifle. Dapat tago ka palagi if I behind take a bullet to cover, the face, no? I'd rather do that than take a bullet to the face. Right? So when we're working Ayan, around this ayan. tight Bawal spaces, yan, ha? Huwag kayong as I approach this magaganyan, corner, ha? I'm going to switch my feet. I'm going to bring my gun into a low ready position in this particular case. Remember guys, di ba sinabi ko, pag puputok kayo or pag kayo na mga ganyang situation, kailangan tagun-tago ka. Huwag ka naka-expose, kaya huwag ka mag-chicken wings. There's time and place for both, but for now, let's just demonstrate with a low ready position. And I'm going to bring my elbow down tight vertical. My elbow is over my knee. As I step, my whole body will come out. Paano and ka I'm only mag-ano, exposing from as little cover, bit of myself as sisilip possible, ka. just bringing the muzzle and the sights out. Now, some of you guys may be inclined to lean out this way. There's several problems with this. First of all, is that when you tilt your head and your body, you're off balance, and your brain doesn't have the proper reference to the horizon. So when you don't have a good reference to... Meron pa ito. Hindi pwede yung mga ganyan-ganyang ano. So masama pala yung Out the right ganyan. side, back again. I mean, para saan ba ang Left baril? side. You don't have to change. Anong gusto nilang ano? Paano nyo gagamit? I mean, kulang na lang, turuan kayo paano ano eh. Ibagbawal na rin. You have a gun, you need to make a transition. You got to manage both now. Right? L-shaped reload, even for pistol caliber carbine. L-shaped reload. Okay? No problem. Why did I do that? Because I'm prioritizing my primary weapon over my secondary weapon. So I only have one shot in the secondary weapon right now. That's fine. I prioritize the ammunition, limited ammunition. Do the best you can. Hey guys, we're in the Dynamic Drills Day, Houston, so... Ayan, ako yan. No? Ito, pakita ko. Ito, to, malamang to, bawal na bawal to. By ano to eh. Behind cover, shooting behind cover. Dapat tagun-tago ka. Shooting behind cover. Tapos transition mo ng pistol tsaka rifle. Tsaka dapat magpalipat-lipat ka. Hindi pwedeng nando ka palagi sa taas para hindi malaman. Yan, kailangan. Dapat pag tumakbo kayo safe, hindi nyo mabaril yung kasama mo. Tingnan nyo pa iba-iba, taas, baba, left, right, left, right. Para hindi malaman nung kalaban mo kung nasan ka. And clear malfunctions, yan, bababa siya, punta sa kabila. Para hindi ka maabangan. Mga abangers na kalaban. Parang sa Counter-Strike yan, may mga abangers. Ako to. Transition ako left right, left-handed naman. Palitan. Dapat matuto kang pumutok sa kaliwa. So, ganun din, pagka left hand ka, dapat ambidextrous ka sa baril eh. Transition, kabila naman, switch. There you go. Stay up, good. Or down, whatever. Ay, nako. Kita nyo, pagka puputok ka, bawal yan. Ayan. Cover dapat, cover. Sa pelikula lang yung pumuputok na nakalantad ka, naka-expose ka. Sa totoong buhay, tagun-tago ka daw. Yan. Kahiga pa, tas left right. Tas sabi na, saan ba ako? Ito ako. Rifle ako eh. Tapos yung pati yung pagtakbo, dapat safe. Hindi mo mabaril yung kasama mo. Anyway, may isa pa akong papakita. Yung inatinda ko naman noong 2016. Extreme Tactics and Training Solutions. Ito yung final phase. Naglalakad kami dito. Dapat hiwa-hiwalay para kung sakaling may kalaban, hindi isang bala patay kayo lahat. Spread. Ayan, patrol. Ako yan. Nagpapatrol daw kayo.
Tapos may contact. Ako yun naka beige na pants. Winter pa nga yun eh. Sobrang lamig kaya naka-gloves ako. Diba pagka malamig, ang hirap pumutok. Ang hirap mag-reload ng bala. Yeah, contact front. Tsaka paano mag-fall back. Dapat may nagko-cover sa'yo. Pag may pumuputok na sa likod ko, pwede na ako mag-retreat or mag-fall back. May smoke screen pa kami. Alam ko meron kami diyan meron kami diyan explosive eh. Rat na. Meron kami dito. Saan na ba yun? Dali paano lumipat? Magpapalit kayo ng pwesto. Kaya mo talaga dumapa eh. Ako to. Yeah, that's me. Tapos, nahirapan pa ako dyan kasi naka-vest ako. Tapos yung plate ko, AR500. AR500 yung plate ko. Ang bigat. Hindi ko talaga kaya nagpalit ako ng ceramic plate. Ang bigat ang AR500. Sino ba yan? Yan, assault. Mag-a-assault kayo. Yan. Assault kayo. Pumuputok. The way you walk and the way you reload, yan, pinag-aaralan yan. Hindi yan basta Bakit ito, one day lang naman to. Kaya yung iba, baguhan mo. Diba? The way you walk, the way you change your magazines, kasama yan sa pinag-aaralan. Kahit mag-malfunction ka, mag-transition ka sa secondary mo. Yeah, usually nagpa-malfunction ng baril talaga. Mag-transition ka. Huwag kang magtiyagaya na sira yung baril mo. Pistols daw, pistols. Guys, maganda rin to. Importante yung rifles yung may sling. Kasi pag nagka-problema ka dyan, bibitiwan mo yan. Iiwan mo yan. Pero kung may sling, papabayaan mo lang siya na natin yung sound. Pagka may sling, papabayaan mo na siyang mag-dangle dyan. Okay? Pero kung wala kang sling, wala yan. Iiwanan mo yung rifle mo. Kasi kailangan mo pumutok eh. So, magta-transition ka sa pistol. Dito ba yung Ay, wala. Okay. Lang, kasi yan ay hindi na po pwede sa Pilipinas. Bawal mag-training, basically. So, ang gusto nila, pupunta ka sa range, boom, tapos uwi ka na. Sabihin nyo, siguro, meron na naman magsasabi dito na FUD na mga gun owners, pero ayos sa ganyan. Ay, hindi ko kailangan yan. Hindi naman ako, well, sige. Ito ang bibigyan kita senaryo. Paano pagka may home invasion senaryo ka? Okay? Paano ka gagalaw? Kwarto, room to room. Paano ka magki-clear ng room? Dahil gagaya may napapan mo sa TV. Iba pagka, realize. Tsaka iba yung, theory sa practice. You'll be surprised. Iba. Like, sabi ko nga sa inyo, under stressful situation, nakakita ako SWAT officer Hindi ko naman siya pero kasi first time niyang, marami nakatingin sa kanya. Nung puputok na siya ng pistol niya, ayaw pumutok, nataranta siya, hindi niya alam gagawin niya. Yung pala hindi gano'n na-insert yung magazine, So nakailang kasa na siya, kalabit, wala. Yung pala hindi gano'n na-insert yung pag ikaw stress ka na, hindi mo na maiisip 'yon. Kaya dapat pina-practice para hindi ka ma-stress kasi pag mangyari diyan, kaya tayo nagpa-practice, 'di ba? Muscle memory ang tawag Kaya yung iba alam na Kahit hindi nakatingin, nagre-reload, di ba? Mga ganon. Anyway, so that's it,
sad day para sa Pilipinas dahil na-o-offend ang China. Wag daw mag-practice. Susunod dyan, wag na muna kang gumamit ng baril, or pag babaril kayo, wag kayo mag-headshot. Lahat na lang kinokontrol. And yet, may nagsabi talaga, may nag-comment sa Pilipinas, malaya pa naman kami. Talaga, malaya. Tignan nyo nga yung memo ng CSG from PNP. Happy Independence Day the other day pa naman, no? Malaya ba yan? So anyway, hopefully nag-enjoy kayo sa video na to, no? So please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming video. Thanks for watching. Bye.